po sa napagandang awitin. Minsan yung ating mga technicals nilalamig din. Napag-frozen yung ating alright, so tayo pinagpapasalamat sa ating Panginoon sa mga pagpapalang pinagkakalob niya sa atin. It's very nice to hear songs, especially ito po'y nagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon, and we will be thankful continually sa pagpapala niya po sa ating buhay. Alright, ang weather forecast sa labas ay cloudy at tayo po ay nananalangin na sa ating puso't isipan ay hindi naman cloudy yung ating paglilingkuran. Alright, of course, yung ating katawan nadadala ng klima sa labas, but again, ang ating pananampalataya naman po ay ay hindi kailangan manlamig. Ito po ay kailangan nating, kumbaga, painitan pa rin, dahil ito po ay ginagawa po natin lahat, hindi para sa ating mga sarili, kundi ito po ay para sa Panginoon. Especially today, it's the Lord's Day, and let's give everything to the Lord. At tayo pinagpapasalamat, nagkasama-sama tayo ngayong umagang ito. And again, thank you for honoring the Lord today. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning everybody. Gising na po ba kayo? Giniginaw po ba kayo? Hindi na. Alright, yung mga nagkakaedad ramdam na yung lamig. Diba? At tayo po ay magpasalamat pa rin sa Panginoon at tayo po ay nakagising at nakatayo at tayo po ay napakaganda at gwapo, nakapagbihis tayo ng maayos, ito po isang pagpapala sa ating Panginoon. Right, magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Lord's Day. I'm glad to see everybody sa ating mga guests and regular attender. Thank you for joining us today, and I pray that God will speak to all of us and be blessed. Just like to recognize ang ating pong mga nasa online, ang ating mga kapatid, at tingnan din po natin kung di sila giniginaw ngayong umaga nito. Alright, tunayin na natin, of course, ang Abu Dhabi. Talaga namang kitang-kita ang lamig mo dyan, Sister Marimar. Alright, talagang nasa bahay ka pero naka-jacket ka pa rin. Alright, again, pakikaway lang kapatid kung dinig niyo po kami sa inyong tahanan. Alright, so thank you very much, and we pray for Brother Kenneth. Maaaring nasa trabaho siya ngayon. Alright, or ikaw ang nasa trabaho, siya ang nasa bahay, Sir Marimar. Okay, so thank you so much. Kasama po namin kayo ngayong umaga. At sino yung letter E? Ayan, sino daw? Evelyn Datu. Ayan, si Sir Evelyn. Tingnan natin kung may on yung camera niya. Otherwise, ay maraming salamat po kapatid. At kayo po'y kasama namin ngayong umagang ito. Yung mga nasa Pilipinas, giniginaw din. Alright, kaya siguro medyo nahihirapan silang kumonekta sa ating internet. Alright, so again, thank you so much sa bawat isa. And we recognize Kuya Froilan is here. Of course, at Sister Day. Tapos na ang kanyang sessions. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Alright, and everybody is here. And let's stand up and read the Word of God. Tayo po'y buksan natin ang Ephesians chapter 2 verse 7. Ephesians chapter 2 verse 7. At kung kayo po ay andyan na, Ephesians 2:7. Nasa screen din po natin yung ating verse. At sabayan niyo po ko sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kayo po ba ay ready na? Alright, basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Ephesians 2:7, ready, read. That in the ages to come, we might shew the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Manaming banal, kami nga po'y nagpapasalamat sa napakagandang umagang pinagkaloob niyo po sa amin. Bagaman may lamig po ay kami nga po'y natutuwa at nararamdaman po namin compared sa mainit na lugar po ito, at kami po'y nagpapasalamat sa biyayang pinagkakaloob niyo po sa amin. Pangunahan po ang aming pag-aaral ngayong umagang ito. Bless everybody, at ito po'y dalangin ko sa pangalan ni Jesus. And all the people will say, you may be seated. Thank you very much. Maraming salamat po. Right, so mamaya balita ko ay marami tayong mga
gagawin after the service, starting with a baby shower, ating Sakora. So, pagandaan po natin at marami tayong pagkain. Narinig akong may dala ng mais, may dala ng mga paa, at pansit, at meron din mga hotdog. Alright, so yan po ay, sabi nga kanina nung isa, di yata Sports Olympics ang gagawin mamaya eh. Parang kainan, puro kainan. Alright, so anyway, let's be excited this afternoon para sa ating Sports Olympics. Alright, God bless you today. I would like to do the last part of our lesson series, the exceeding riches of His grace, ang sumasaganang kayamanan ng kanyang biyaya. Mga kapatid, grace is a magnificent word. Napakaganda po, dakila itong salitang ito. And it is used and found 155 times all through the New Testament. And obviously, it needs to be. Why? Because everything we have received from God is by grace. Lahat po ng ating tinatanggap, ito po'y biyaya ng ating Panginoon. And all that we have received collectively is a complex of gracious gifts. Ito po'y talagang puno ng biyaya. The word grace in the Greek language is charis, and it basically mean a favor bestowed on a person who did not earn it or deserve it. It is a kindness that is unmerited. Hindi po tayo karapat-dapat, pero ito po'y pinagkaloob pa rin sa atin. And in terms of how grace is used in the New Testament, it is God's divine favor on those who deserve wrath or judgment. Na tayo pong mga tao na ang karapat-dapat po sa atin ay husgahan dahil sa mga pagkakasala po natin. Dahil sa kasalanan meron tayo, ang Panginoon po'y nagbigay ng kanyang pabor. That is the essential reality of our salvation. And all of it is a divine favor. Ito po'y talagang galing sa Panginoon, granted to those of us who deserve wrath and judgment. Na tayo po, sa kabila po ng ating kalagayan bilang mga makasalanan, na kung saan ang deserve po natin ay pagpaparusa. Ang Panginoon po, ang deserved generosity ng ating Panginoon, ito pinagkaloob niya sa atin. But grace is not just an inert, stationary sort of concept. Ibig sabihin, hindi lang po ito minsanan na binigay sa atin ng Panginoon. It is a power. It is a power, ito po'y kapangyarihan that transforms us. Kaya po, everyday ng ating buhay ay binabago tayo ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. It is a power that awakens us from sleep. Lalo na pagka tayo po ay nanlalamig na, hindi lang physically, kundi spiritually. Pagka ikaw ay masyado nang natatabunan ng mga problema mo sa buhay, ito pong biyayang ito ay ang kapangyarihan niya, ang makapangyarihan na kung saan ay ginigising po tayo. It is a power that gives us light in the midst of death. It is a power that is dynamic enough to transform us from the kingdom of darkness to the kingdom of God's dear Son, Jesus Christ. Ito po yung kapangyarihan na nagligtas po sa atin. Ang biyaya. It is the power that keeps us. It is the power that enables us, sanctify us, and the power that one day will glorify us. It is all by the grace of God. You have to look at grace really as a force. It is a divine force. Ito po yung kapangyarihan ng ating Panginoon that God pours out into the lives of His people at all points. Lahat po ng bahagi ng ating buhay ay ito po'y dahil sa biyaya ng Panginoon, and grant them all that they need to be all that He desires. At binibigay niya po ito dahil meron siyang hangad po sa atin. Not only is the word grace itself used many times in the New Testament, but the very idea of grace is referred to in a superlative ways. Napakadaming pamamaraan na kung saan ay hindi po ito ordinaryo. Kaya nga sabi ng Ephesians 2:7, that in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace and His kindness toward us through Jesus Christ. Here the Apostle Paul speaks of exceeding grace. Ibig sabihin, exceeding riches. Ito po yung sumasagana
ng kayamanan ng biyaya ng ating Panginoon. It's not enough to say grace. Hindi lang biyaya kasi ng Panginoon. Hindi po. No, it has to be His grace. Ito'y biyaya ng ating Panginoon. At hindi lang enough to say biyaya niya. It has to be the riches of His grace. Ang mayaman na biyaya ng ating Panginoon. And it's not enough to say it's the riches of His grace, but the exceeding, surpassing riches of His grace. Ito po yung masagana. Hindi lang mayaman, kundi ito po yung sumasagana. The stacking of an adjectives, all of these adjectives, was to try to able to understand and articulate the massive character of this grace. One of the most wonderful statements made out of our Lord Jesus Christ, and there are many in the New Testament, one of the most wonderful statement there is in John 1:14. Anong sabi niya? Christ, He was full of grace. Ang ating Panginoong Jesucristo ay puno ng biyaya at katotohanan. He was full of grace. And that as Christians, we are in Him. We are in Him. His love, His peace, His joy. And because He's full of grace, we are in Him. We are full of grace. Tama po ba, mga kapatid? I mean to say, we share in all the fullness of Christ, the fullness of His grace. Dahil tinanggap natin si Kristo sa puso natin, yung kanyang biyaya, yung puno ng kanyang biyaya, ito po'y napapa sa atin din po. It is a lavish grace. It is surpassing grace. At kung di nyo pa maintindihan kung ano sinasabi ko dito, ito po'y sumasagana, ito po'y masagana, ito po'y mayaman. It is a power, a blessing, a bestowing of God's kindness on us, or every spiritual need that we could ever have. John 1:16, and of His fullness of all we receive, and grace for grace. At dahil ang ating Panginoon Jesucristo ay puno ng biyaya, at ito po'y tinanggap natin, ito po'y natanggap natin. Grace upon grace, upon grace, upon grace. Every day ng ating buhay, we stand in grace. Tayo po'y tumatayo sa biyaya ng ating Panginoon. In Acts 4:33, the early church was experiencing abundant grace. Ito po'y sumasaganang biyaya. Abundance of grace sa Romans 5:17. Ephesians chapter 1 and 2, it is the riches of grace. And James 4:6, the Bible says, a greater grace. Napakadakilang biyaya. In other words, whatever you think grace is, it's greater than you think it is. Kung ang isip natin, ito yung biyaya ng ating Panginoon. It is greater than that, mga kapatid. Whatever you need, anuman ang pangangailangan mo, it's greater than your need. Basigit pa doon sa pangangailangan mo itong biyayang pinag-uusapan po natin. At kaya sabi ng 1 Peter 4:10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Tayo pong mga tao, tayo pong mga anak ng ating Panginoon. Tayo po'y, naglilingkod sa ating Panginoon. Tayo merong relasyon bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. At sabi niya, you have to be a good steward of this grace. Dapat itong biyayang ibinigay ko sa inyo ay kailangan talagang alam yung panghawakan. Alam yung gamitin sa inyong pong buhay. It is manifold. There's grace for everything, and grace, sufficient grace, surpassing grace, rich grace. It's all available. In fact, we live in that grace. And when we pray, we go to the throne of grace. Now listen carefully. God has not skimped on grace sa ating buong buhay. Not at all. There is not a day that we are not a recipient of God's grace. Nakarating po tayo lahat dito, safe and sound. It is because of God's grace. Ginising ka ng Panginoon kanina, it is because of the grace of God.
Meron tayong magandang kalusugan ngayon. It is because of the grace of God. Magkakasama po tayo ngayon. It is all by the grace of God. There is not a shortage on grace. And no matter how much grace God dispenses, it never diminishes. At kahit na ilan pong biyaya po ipagkaloob niya sa atin ng ating Panginoon, hindi po yan nauubos. There's plenty of grace for our salvation, our sanctification, our service, even through our suffering. Na even sa mga pagsubok ng buhay, mga kapatid, na even ikaw ay nahihirapan, ikaw may pinagdadaanan na mabigat sa iyong buhay ngayon, itong biyaya pong ito ay hindi po kulang. Kaya nasabi ng 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound toward you. Na ito pong biyayang ito ay ipagkakaloob niya sa atin sumasagana. That ye having all sufficiency in all things. Ikaw nga ay sumasapat na sa mga bagay na meron ka. Ito pa'y sumagana to every good works that you have. He just starts on the descriptives. It is not grace, it's all grace. It's grace upon grace upon grace. And it's abounding always. Ito pa'y sumasagana. Surpassing, ika nga. With all sufficiency, sapat na sapat. The lavish grace. This is where we live, mga kapatid. Nabubuhay po tayo dito sa mundong ito, especially nandito tayo sa UAE. It's all by the grace of God. We live in the realm where we continually, as believers, receive what we do not deserve from God. Sa kabila po ng katigasan ng ulo po natin, ang Panginoon po'y patuloy na nagbibigay ng biyaya sa ating buhay. It empowers our lives. Ito yung nagbibigay po sa atin ng masabi nating tayo nakakalaban sa buhay na ito. We have been given grace to repent our sin. We are given grace to understand the gospel. Ito pong lahat ay biyaya ng ating Panginoon. Nakakapagtiwala po tayo na meron tayong pananampalataya. It is because of the grace of God. And we need all that grace, mga kapatid. Kailangan po natin itong biyayang ito because we live in a world full of trouble. Dahil sa kabila po ng mundong ito, saan ay daming gulo-gulo. Life is filled with enough trouble for each of us in our lives in dealing with the matters that besieges us. If you are in the ministry, you carry not only your own burdens and the burdens of those around you, but also you carry the burdens of the entire congregation and beyond. At tayo pong lahat dito ay magkakasama. Tayo pong lahat dito ay, burden sa bawat isa po sa atin. And then to extend that to the ones that are near us. And then an extended group of friends and family. But then those who are in ministry serving the Lord, their arms have to embrace the whole congregation of people. They wind up accumulating all kinds of trouble. We also live in this fallen, decadent, corrupt world. We face, kumbaga, walang tigil na trouble sa ating buhay. And truthfully, difficult in life is what defines life. Hindi natin namamalayan na yung mga hirap ng buhay, ito po yung nagdi-define sa atin. And the question that comes in is, how do we handle it? Should we be discouraged? Should we be despairing? Sa kabila ng mundong ito na puno ng trouble, how do we deal with this? Is there a source of sufficient grace? Is there a power from heaven to power us through this? Meron tayong napagandang example na pinag-aaralan natin the last 4 Sundays.
of this lesson, 2 Corinthians 12:7-10. Ito po'y nakita natin is a jewel in the scripture. Isa pong masasabi nating diamante. It just sparkles from many facets of life. Talk about man's trouble, particularly of Paul. Here, Paul lays his inner bare in the midst of severe attacks on him and in his ministry. You know, sa ministry talagang tayo po dito sa church ay nagpipreach tayo, huwag kang, magsuot ng maskara, maging totoo ka sa buhay, which is, even the Word of God is the truth of the Word of God, at tayo po'y natututo, and we learn to, be true to ourselves, and give ourselves to people. Paul knew about all this. He knew about all this trouble. Dahil sa kabila po ng kanyang mga journey sa kanyang paglilingkuran, ay siya po ay tinalikuran niya ang pagiging, sa kanyang, siya po ay isang Hudyo na isang Pariseo, Sadyuseo na kung saan ay lahat ay nasa sa kanya na. Tinalikuran niya lahat yun at sinunod niya ang ating Panginoon, pinaglikuran niya, binigay niya ang kanyang buong puso, binigay niya ang kanyang buong buhay. And as he goes to these places, nakapunta siya ng, sabihin natin, Asia, nakapunta siya ng Europa, nakapunta siya ng mga lugar-lugar na kung saan ay, kaya nga meron tayong mga Corinth, meron tayong Rome, meron tayong Thessalonica, meron tayong Pilipos. Binigay niya ang buong buhay niya. Paul knew about suffering, about shipwrecks, threatening with life, floggings with whips, beating with rods, at minsan pa nga, kumakain siya ng foul food. Tortured. But no pain was more severe to him than the care of all the churches. At mas nasasaktan siya pagka ang pinag-usapan ay care ng church. What he means is the difficulty of working with people. Na sa kabila ng pagbibigay mo sa kanila ng iyong sarili, buong puso, they go to hurt you. The difficulty of working with people, of wounding you. Ito yung sinasabi nga ni Pablo, I love you more even though you hate me. To him, very strong, and his heart is broken. When a person puts his life on the line, unselfishly sacrificing for people, and they hate him in return, ito po yung pinakamasakit pain life can bear. It's so severe na kung saan itong pagsubok na ito sa buhay ay napakabigat. That our dear Lord have personally come to Him. Dahil sa bigat ng dinadala niya sa buhay, ay kailangan personally ay magpakita at kausapin niya si Pablo to affirm his love in the moments of his deepest pain. Acts 18:9, then spake the Lord to Paul in the night by a vision. Ano sabi niya? Huwag kang matakot, sabi niya, but speak and hold not thy peace. Ang sabi niya, huwag kang matakot, tumayo ka, tayuan mo yung pananampalatayang meron ka, and hold not your peace. Ano sabi ng Panginoon? For I am with thee. Di ba nga pangako ko sa iyo yan? Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. And no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city. Minsan feeling niya talagang ako na lang mag-isa. Diba binigay ko na ang buong buo ko. Naglingkod ako sa Panginoon, gumising ako ng maaga, para ako'y maipakita ko yung pananampalataya ko. Pero itong mga tao nakapaligid sa akin ay walang tigil sa pangbabash sa akin. They keep on wounding me. At napakasakit sa puso ni Pablo ito. At ang sabi, sobrang sakit, sobrang sabi, na ang Panginoon mismo personally ay kailangang kumausap, in a vision, by a vision. Sabi niya, huwag kang matakot. Diba? Huwag kang matakot na tayuan mo yung pananampalataya mo. Dahil sabi ng Panginoon, ako'y kasama mo. Hindi kita iiwan. At walang makakasakit sa iyo. When Paul needed such grace, that he took a personal appearance of the Lord Jesus Christ, God gave him sufficient grace. Paul then is in a deep, deep time of trouble, and he learns a marvelous lesson.
Ito nga po yung pinag-aaralan po natin na kung saan some marvelous lessons we need to learn as well in times of trouble. And there are 4 of them. Nakatatlo na nga tayo. Lesson number 1, in times of trouble, God wants His children humble. Sa kabila po ng ating mga pagsubok sa buhay, kahirapan ng buhay, ang nais ng ating Panginoon ay magpakumbaba tayo. God wants you humble. 2 Corinthians 12:7. Unless I should be exalted above measure through the abundance of this revelation. Itong mga abundance ng revelation, sumasagana ng mga revelasyon sa akin na mga paghihirap sa buhay, maraming tao na nangbaba sa akin, itong mga suffering na meron ako, there was given to me actually a thorn in the flesh, that the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. At ang sabi niya, talagang ito yung revelation sa akin na merong talagang tumutuligsa sa akin through the abundance of the revelation. Na kung saan ay binibigay ko ng lahat yung aking buong buhay, buong puso binibigay ko sa paglilingkuran. I have been rejected at ay nire-reject pa rin ako. I feel unloved. Ayaw nila ako. Unappreciated. Untrusted. False love was maligned and unrequited. And for this reason, sabi ni Pablo, itong mga revelasyong ito, for this reason, ginagamit ng Panginoon ito to keep me from exalting myself. Kaya minsan sa ating buhay dito sa abroad, sabi ko nga po sa inyo, kung hindi ka handa, naharapin mo ang buhay dito sa abroad dito, it's time for you to go back to the Philippines. Alam kung bakit pinahintulutan na ikaw ay makarating dito ng ating Panginoon? You know what it is? Is to humble you. Na wala kang pwedeng ipagmalaki. Sabi ko nga sa inyo, nung nasa Pilipinas, kapag gusto mong pumunta dito, pray ka ng pray. Asikaso ka ng iyong passport sa DFA. Pa-authenticate ka ng mga bagay-bagay, ng mga dokumento mo. Magpapanalangin ka, nasa immigration ka na, Panginoon, ganito, mananalangin ako. Makarating lang ako ng Dubai. Nakarating ka dito, sabi mo maghahanap ako ng trabaho. Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho. Bigyan ka ng trabaho ng Panginoon. Dito sa abroad, sabi ko nga po sa inyo, kung hindi ka marunong makisama din, mahihirapan ka. Dahil dito pakikisama po. Even I'm preaching to you. It's not the pastor, it's not the leader, it's not you, it's not us, but still, I'm not teaching you to disrespect people here. Wala po akong tinuro sa inyo ni disrespect mo. Noon pa man, nung nagsisimula tayo sa gawain ito, sabi ko nga po sa inyo, kung mag-disrespect ka lang, makikipag-compete ka lang dito sa ating kongregasyon, wala kang lugar dito. The door is open, you can go out anytime. It is all by the grace of God, mga kapatid. Kung bakit tayo may mga pagsubok pa rin, kahit na nasa abroad na tayo, it's because God wants us to humble ourselves. Na magpahanggang ngayon, kailangan nakadepende tayo sa ating Panginoon. Hindi yung nakapagtrabaho tayo, hindi mo ba alam na may trabaho na ako? Ang sahod ko'y ganito. Di ba may posisyon nga ako sa aking kumpanya? Hindi mo ba alam na ako'y nakarating dito dahil, ako naman ay naghirap, ako naman ay talagang ginawa kong lahat para makarating sa kinalalagyan ko na ito. Mga kapatid, nakakalimutan mo, it's all by the grace of God. Minsan, dahil sa mga nararanasan po natin dito, nakakalimutan po natin yung realidad ng buhay. Yung katotohanan na tayo po ay nabubuhay lamang dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Sabi ni Pablo, there was given me, hindi ko nga hiningi, pero ito'y a gift unsolicited, a thorn in the flesh. At sabi niya, hindi lang thorn po ito, ito'y stake. Sabi ko nga
nga po sa STAKE, a sharpened wooden shaft, napakalaki. Na talagang tinutusok sa akin to take control of me, na para hindi ako magmayabang. At ang kalaban, talagang ayaw niyang ikaw ay mahirapan. Bakit? Kasi gusto niya maging proud ka. There was given to me a thorn in the flesh. Anong sabi niya? Messenger ni Satan. At when we say messenger ni Satan, ito po isang person. He is a person. Masasabi natin, tao ba yan? Maaari. Tao na kung saan walang tigil ng babash sa akin. Diba, magko-comment pa, diba, magpo-post pa, pangalan na lang, kulang na lang yung pangalan. And there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan. Anong sabi niya? To punch me. To buffet me. At ang sabi niya, gagamitin niya yan para pabagsakin ka. To keep me from exalting myself. God is allowing all this suffering, is to humble myself. My suffering, it has humbling purposes to strengthen my faith. Itong mga pagsubok sa buhay ay para lumakas pa rin lumakas lalo ang aking pananampalataya. To prepare me not to compromise my from earthly things. Minsan kasi nadadala tayo ng mga pagsubok sa buhay at hindi natin namamalayan, tayo'y natatalo. Tayo'y nagpapatalo. Bakit? Kasi pinakinggan natin ang bugso ng ating mga damdamin kaysa sa biyaya ng ating Panginoon. Call us to eternal hope. Sabi niya, yung kaligtasan pinagkaloob ko sa iyo, hindi naman nagbabago yan eh. To reveal what kind of love we have. Kung bakit meron tayong pagsubok, sinasabi ng Panginoon, ikaw ba'y magpapatuloy sa pag-ibig ko? To teach us to value God's blessing. Kung nakarating tayo dito, awan ko lang, kung hanggang ngayon nagpapasalamat, katawin tayo sa UAE. I'll never forget when I came here. Ang sabi ko sa Panginoon, pupunta ako ng Dubai. I'll try 1 year. Pero kung sino man ang maging boss ko doon, sabi ko sa trabaho ko, kung sino man yung mga taong makakasama ko, ihanda niyo ako, Panginoon. Ihanda mo ako na harapin ko kung ano man po yung dapat kong harapin doon. I am ready. I am ready to be in a company na kung saan ay, kung yan man ang boss na yan ay hindi ko makakasundo. Panginoon, sabi ko, ihanda mo yung aking damdamin. To strengthen, to help, enable us, help others also who suffer. Suffering to produce endurance which keeps us for greater usefulness and service. But mostly suffering or trials keeps us from exalting ourselves. God wants His children humble. James 4:6, but He giveth more grace. Wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Ano sabi ng Panginoon? Nagbibigay ng more grace ang Panginoon. Pero sabi niya, kung ikaw yung mamalaki, God resist it. Kung ikaw yung magpapakumbaba, sabi niya, God will give grace. Tama po ba? It is very clear, mga kapatid. Lesson number 2, God is the only one to whom we can go in the suffering. 2 Corinthians 12:8. For these things, I besought the Lord thrice that it might depart from me. Ano sabi niya? Sa kabila ng mga revelations na ito sa akin, lahat ng mga paghihirap ko sa buhay, sabi niya, I besought the Lord. Lumapit ako sa Panginoon 3 times. 3 beses. Hindi ko nilapitan yung aking kaibigan, hindi ko nilapitan kung sino man, hindi ko nilapitan si Timothy, hindi ko nilapitan si Titus, hindi ko nilapitan yung committee, hindi ko nilapitan, hindi ako pumunta anywhere, but I did go to God. Minsan sabi ko nga po sa inyo, pagka may problema tayo, nilapitan na natin ang lahat, pero ang Panginoon, nakalimutan mo. Nakakalimutan natin ang Panginoon. Samantalang saan nagbibigay ng biyaya po sa atin. And in the time of his deepest need, Paul's deepest pain, several trials,
Timothy did not go to anybody to anywhere. He goes straight to the Lord. I besought the Lord 3 times. Why? Because it is God who sits on the throne of grace. Dahil alam na alam niya kung sino yung nakaluklok dun sa trono ng biyaya. Ang Panginoon. You know, when the delight of his life was gone, when the joy of his service was lost, he didn't seek for a formula. Minsan talagang gagawa pa tayo ng formula. Dapat meron tayong step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Sabi niya, naku, kailangan ko ng therapy to fix it. You know, kailangan ko ng mga technique, kailangan ko ng mga human wisdom. But Paul, you know, hindi siya napunta sa mga ito. Sabi niya, I besought the Lord. Lumapit ako sa Panginoon. Pagka may problema ako, ang ginagawa ko, ang unang nilalapitan ko ay ang Panginoon. Minsan naghanap tayo ng tao, Panginoon, gamitin mo to. Panginoon, Panginoon, nandiyan ka na nga eh. We pray to the Lord Jesus Christ, the source of all His grace needed 3 times. At ang request na, Panginoon, tanggalin mo sa akin ito. Panginoon, tanggalin mo yung hirap ng buhay. Panginoon, tanggalin mo itong mga pagsubok na ito. Ang tanong nga natin dito, what source do you go to in time of your deepest trouble? Pagka ikaw may problema ka, sino nilalapitan mo? Saan ka pumupunta? And number 3, God alone will provide grace sufficient for the trial. Anong sabi niya? And He said unto me, sabi, ang panalangin ko, mawala sa akin ito. Ang sabi ng 2 Corinthians 12:9, and the Lord said unto Paul, hindi mo ba alam na ang biyaya ko'y sapat na? Sabi niya, my grace is sufficient for thee. Dahil ang kalakasan ko is made perfect in your weakness. Sabi niya, most gladly therefore will I glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Ito yung nireveal sa akin ng Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok ko sa buhay, ang sabi niya, ito yung sagot sa panalangin ko ng ating Panginoon. Ang biyaya niya ay sapat sa akin. Sabi niya, dahil ang strength niya ay kalakasan ko sa aking panghihina. God alone can and will provide grace sufficient for the trial. This is God's answer to Paul's prayer. I sought the Lord, and He answered me. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ni Pablo, I dropped already. After 3 times. You know, I dropped the issue. Sabi ko nga, sa buhay pong ito, may mga maliliit na bagay na hindi na pinag-uusapan. Mga petty things. You know, minsan pinapabayaan na lang. Huwag natin pag-usapan kasi, you know, waste of time. Nasabi ko nga po sa inyo, dito sa abroad, we're going to learn that lesson. Matututo tayo. Diba? Pero nung mga kabataan natin, away, sige, sige, batuan tayo. Diba? Sama mag-asawa, diba? Ganun. Nung mga bata tayo, away dito, away doon. Ang salita pa, kung meron lang apoy yung ating mga bunga, di ba? Masunog ka sa diba? Ganun. Tapos sasagot yung asawa. Ano mga tao, di ba? Hindag ka na lang, di ba? But you know, small things, petty things, na, you know, tapos na tayo dyan eh. You know, tapos na tayo. Ilang taon na tayo naglilingkod dito. Tapos na tayo sa mga ganyan, tampo, offend, and everything. Tapos na tayo dyan. Dami nagkakalapitan na gano'n, eh. You know, I mean, ilang taon na tayo dito naglilingkod, di ba? Tapos na tayo sa mga ganyan. Di ba? You know, sabi ni Pablo, after 3 times, I dropped the issue, pagod na ako. I dropped the issue, I surrendered, at ang sabi niya, I got the same answer from the Lord. At ang sagot ng Panginoon sa akin ay pareho lang din, 3 times.
Ano sabi niya? My grace is sufficient for thee. Sabi niya, ang biyaya ko'y sapat sa iyo. Every time na lalapit si Pablo sa ating Panginoon, ang biyaya ko'y sapat sa iyo. Ang biyaya ko, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang biyaya ko'y sapat sa iyo. You know, God answered. I realized, sabi ni Pablo, I realized God answered my prayer not by removing the pain, not by removing the trouble, but by increasing the grace to endure it. Sabi niya yung mga pagsubok sa buhay, hindi tatanggalin ng Panginoon. Ang sabi niya, pero dadagdagan niya yung biyaya na kung saan ay malalagpasan mo yan. You know what? Ang sabi ng Panginoon, bakit ka nagpo-focus sa problema? Di ba mag-focus ka dun sa biyayang pinagkakalob ko sa iyo? But God giveth more grace. But He resisted the proud and giveth grace to the humble. Kaya kapag ka nagmalaki tayo, sabi niya, God will resist. Pero kaysa bibigyan ka ng biyaya, ay nagmamalaki ka, okay, sige, kaya mo naman. Sarili mong human wisdom, formula, and techniques, and everything. Sabi niya, okay. But itong mapagpakumbabang ito, ibibigay ko sa kanya yung biyaya. You know, God didn't want to remove the trouble because the trouble had that effect na kung saan pinagpapakumbaba tayo, and then the effect of drawing us to God, it had the effect of putting God's grace on display. Kaya gusto lang makita ng Panginoon sa ating buhay ay ang kanyang biyaya. It's exceeding grace, mga kapatid. All the benefits were there. Why remove what generates such immense benefit? Patatanggalin niya yung mga pagsubok sa buhay. Kung ito nga yung nagdudulot ng pakinabang sa ating pagpapakumbaba, ating pakikipag-usap sa Panginoon, paglapit sa ating Panginoon, na hindi tayo nagmamataas. Yes, He gave relief, but not by removal, rather by sufficient grace to persevere. You know, God wants His children humble and uses suffering to produce it. Number 2 is the only source to go to in our suffering, and He will provide sufficient grace to endure it. Lastly, ito po yung ating final point. Because I'm going to close in this point. Number 4, God perfects power out of that suffering. God perfects power out of that suffering. 2 Corinthians 12:9. And He said it to me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. God's perfect power out of that suffering. My strength is made perfect in weakness. It is God's strength that's made perfect in our human weakness. The deepest pain and difficulty of life produces humility. No one is effective for God who is not humble. You know, trouble in life, weakness, allows God's power to work through us. Kaya sabi niya, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Napakagandang statement, mga kapatid. The suffering that humbles us, the suffering that forces us to God in prayer, the suffering that makes us cry out for grace to endure, the suffering of life becomes the very source of power in our lives. See, mga kapatid, listen carefully. It is when the Christian has lost human ability to deal with this difficulty. It is when the Christian is weak, without resources, and destitute, and left totally to trust in God's power, in grace, to sustain him, that he becomes a channel through which God's power can flow. Ito po mga Bisente dito. Kaya nais ng Panginoon po sa atin, makita sa buhay po nila yung kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Na in the time of their weaknesses, nakita po yung kapangyarihan at diwala sila at pakita. Yung ating mga Osorio family dito, you know, ay di naman madali yung mga pagsubok na dumating sa buhay po nila. You know, pero in their weaknesses,
pinakita ng Panginoon ang kapangyarihan nila sa buhay nila. Ang Saplan family, kung si Kevin para si Joe, sabi ko nga po siya, nung nagsimula po sila dito, ito talagang kung pakikisama lang, nakisama rin po mga ito. Nakita rin natin kung paano sila nagtiwala sa Panginoon. Ang makikita mo talaga, kapangyarihan ng buhay sa kanila. You know, ang mga Balandra family, ganun din eh. You know, ang mga Tudora family, mga Prado family. Eh, mga Endoso family, kapit ng kita. Huwag na natin tanungin ang Ramos family. You know, most of you here, I know well. Hindi naman kayo nagbalaki sa Panginoon. Pero totoong-totoo ang salita ng ating Panginoon. Nagbibigay siya ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. You know, hindi naman madali ang buhay natin dito sa abroad. Sabi ko nga po sa inyo. Pagka nagkasakit ka dito, diba? Sino ang mag-aasikaso sa iyo? Well, if you have your family with you here, it's fine. Pero kung nag-iisa ka, diba? Hanapin mo si nanay, si tatay na nasa Pilipinas. Diba? Pagka wala kang makain, diba, sa Pilipinas, kapag pa lang kay pinsan, pahinga ng kanin dyan. So dito, hindi mo naman pwede katakin yung pana na kapitbahay, baka anong bigay sa'yo. Diba? Sina Froy lang, diba, sa Sister Dale. So, by the grace of God. Paul was saying, you know, I praise God for adversity. You know, natutuwa ako, mas, I give Him glory in my infirmities. You know, I praise God for the messenger of Satan, sent to drive a stake through my flesh. You know, why? Sabi niya, because I have found my power. Sabi niya, whatever of it, God has graciously bestowed through these weaknesses. Sabi niya, dahil sa mga kahinaang ito, sabi niya, ang Panginoon talagang gusto niya sa atin, yung ating i-drop na natin yung ating kalakasan na, sabi niya, kumbaga, ang hina po natin, talagang kailangan i-surrender po natin lahat. You know, truly beloved brethren, Christ's grace is sufficient, not because it eliminates weakness, but because it produces a human weakness through which a divine power surges. Dahil nga po, habang nakikita yung ating sariling kalakasan sa ating pananampalataya, sabi niya, ang kapangyarihan ng Panginoon hindi makikita sa buhay po natin. You know what? Ito pong biyayang pinag-uusapan natin, sinasabi ng Panginoon na kung saan ay, you know, it's by my grace, it is my grace. Ang makita sa iyong buhay, ang aking biyaya at ang kapangyarihan ko. Hindi ikaw. You know, there are a lot of Christians nowadays, sabi nila, alam mo ba kung bakit ako binibless ng Panginoon? Kasi ito yung mga ginagawa ko. You know, alam mo ba kung bakit ganito yung pinagpapala ko ng Panginoon dahil ang dami kong mga material na bagay? It's because of my own, you know, effort and aking mga katalinuhan at aking mga kayabangan. And everything. Wala nang ibang nakita. Pagka tumatayo ka dito, ang nakikita ikaw, hindi ang Panginoon. Lilingkod ka pero ang nakikita ay ikaw, ay hindi ang Panginoon. Mrs. Kaya nga sinasabi ng Panginoon dito, may problema ka kasi gusto kong ikaw ay magpakumbaba. Huwag kang magmalaki sa akin dahil sapat ang biyaya ko sa iyo. At kaya talagang pinapakita ko sa iyo na ikaw ay mahina ay kasi dahil yung kapangyarihan ko ay makita sa buhay mo. Alam mo, napakaganda na sa iyong pananampalataya, ang nakikita ay ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Now, when you go to church,
You tell people, I have a God, a powerful God. Nakakapaglingkod ako sa aking buhay, it's because of the grace and the power of God. Nakakaawit ako sa Panginoon, nakapagtrabaho ako, nandito ako sa UAE, it's not because of me, it is because of the grace of God. You know, whatever kind of power you name, you will find it to be something which is developed as an expense. It requires pressure, fire constriction, and tribulation. Kaya nga po mayroong water power, steam power, electric power, gasoline power. Yan po yung napapakita ng power na yan kasi nare-restrict po sila. Meron silang pressure. You know, yung water power nakaka-generate ng electricity kasi may pwersa po yan. Yung steam power, nagkakaroon ng heat power dahil po may pressure po dyan. Electric power, ganun din po. Kung bakit may kuryente tayo dito? Kasi it is by constriction which acts by negative and positive current, causing motion. Ito pong lahat na, and it's very similar kind of thing, mga kapatid. Where in a spiritual sphere, physical suffering, mental anguish, create a pressure that produces power. Hindi mo ba alam, nung naranasan mo yung pagsubok na yan, mas lalo kang lumakas. Tama po ba? Amen. Mas matatag ka ngayon. See? Minsan nararanasan po natin lahat po ito. Dahil it produces power. Kaya sabi ng mga nasa gym, yung mga nag-gym, di ba? No pain, no gain. No pain, no gain. Strength is made perfect in weakness. Ano sabi ni Pablo? Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Alam mo, sabi niya, mas natutuwa ako pagka meron akong pagsubok sa buhay. Kapatid, masasabi mo kaya yan? Kasi ayaw natin eh. Ayaw natin na mapagsubok sa buhay. Tama po ba? Kasi ang gusto ng kalaban ay magmayabang tayo. Pero sabi ng Panginoon, binibigay ko nga yan, inaalaw ko nga yan eh. Unsolicited. Bakit? Kasi sabi niya, yan yung nagiging daan para ikaw ay maging malapit sa akin. That the power of Christ may rest upon me. Na ang makita sa aking buhay ay ang kapangyarihan ng Diyos. Paul doesn't love abuse, you know. Ayaw niya ito. He is not a masochist, ika nga. He knows it's from Satan. Pero iba yung tingin niya doon sa mga pagsubok sa buhay niya. He sees it as a means by which God releases His power through His life. Ako'y nagpapasalamat dahil meron akong pagsubok ngayon. You know why? Para makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. He therefore must be completely dependent on the power of Christ, resting upon Him. Ibig sabihin, mga kapatid, sa buong buhay po ni Pablo, nakadepende siya sa ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon po sa atin dito, kahit na nasa abroad ka na, nakadepende ka sa ating Panginoon. Paul loves the grace and he loves the power that he experiences in his witness. Now, I rather boast about my witness that the power of Christ may dwell in me. As a result, ito po yung resulta. Therefore, I am well content. Sabi ni Pablo, 2 Corinthians 12:10 is the last verse. Therefore, I take pleasure in infirmities. Piruin mo yun. Tinutuligsa na siya. Meron na siyang thorn in the flesh. Meron na siyang messenger of Satan to buffet him. Pinapan siya, pinapapagsak siya. Pero sabi niya, ako'y take pleasure. Pagka ako'y may problema, ako'y natutuwa pagka ako'y may problema. In reproaches, pagka meron tumutugi sa akin, in necessities, may pangangailangan, tuwang-tuwa ako dyan. In persecution, pinapersecute ako. In distresses, meron akong mga distress, nakaka-stress ka naman and everything. You know, meron akong mga distresses for Christ's sake. Sabi niya, dahil pagka ako'y mahina, then am I kung kailan ako mahina. Sabi niya, doon ako malakas. Dahil yung kalakasan ko, hindi nanggagaling sa akin, kundi nanggagaling sa aking Panginoon. Napakaganda. Napakaganda. Mga kapatid, God's strength is made perfect in weakness. God wants you humble. God wants us to depend on Him fully, 100%. And today, why not surrender everything to Him? Mga kapatid.
Maaaring hanggang ngayon, hindi, kaya ko to eh. Kaya kasi, meron akong formula. Step 1, step 2. Minsan ayaw pa natin lumapit sa Panginoon. Nagmamalaki pa rin tayo. Hindi kasi ganito ako pinalaki. No, laban sa buhay. That's fine. Lumaban sa buhay. Sino ba namang hindi matutuwa na ikaw ay meron kang espiritu ng paglaban sa buhay? Pero ang tinuturo po sa atin ng Panginoon dito, ibang-iba sa tinuturo ng mundo ito. Sabi ng Panginoon, you need humility. 2 Corinthians 9. God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Alam mo minsan, kaya pahinto-hinto ka sa pananampalataya. Kasi, nakadepende ka lagi sa sarili. God is able to make all grace abound toward you. Nasapat na nga yung mga bagay na meron ka. It may abound toward you. God is able. God has all the power. All grace abounding, that always having all sufficiency in all things you may abound or may have an abundance for all good works. There is sufficient grace for every issue of spiritual life. We are in desperate need of all grace that there is. Itong buhay na ito ay full of trouble, filled with one disasters after one another, and everybody struggles, mga kapatid. Ito yung tanong po natin ngayon bago tayo magtapos sa ating minsan. Is there sufficient grace available to us to help us through all our troubles? Meron bang sapat na biyaya available sa atin? Now, do we have sufficient grace or do we not? Ito pong salitang ating pinangahawakan, hindi pa ba sapat yan sa ating pananampalataya? Kasi sinasabi ng Biblia, it is perfect, it is complete. Is the wisdom from above so insufficient? Ang katalino na naggagaling sa taas, ito ba hindi sapat? I can confound all the wisdom of men and calls it foolishness. Ang Panginoong Jesucristo ba ay hindi sapat? Ang banal na Espiritu ba ay hindi sapat? Is the package of spiritual resources we have received in salvation able to sufficiency give us the victory in life? Pag sinasabi mong hindi sapat, sabi ng Biblia, we have fallen from grace. Galatians 5:4, Christ is become of no effect unto you. Sinasabi mo ikaw ay ligtas. Sinasabi mong tinanggap mo sa puso mo si Kristo. Pero sinasabi mo hindi naman sapat ang biyaya ng Panginoon sa akin. Ang sinasabi ng Biblia, Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen. Hindi natin maloloko ang salita ng Panginoon. Hindi po natin maloloko ang Panginoon. It's a tragic delusion na kung saan infiltrated the church and no longer see the divine grace as sufficient. Ang tinuturo ngayon sa church, kailangan natin ng human formula. Kailangan natin tulungan ng Panginoon para pagpalain tayo. Kailangan may part ang human wisdom, human ways sa kalooban ng Panginoon. But again, this is what the message is all about. Kailangan nakadepende po tayo sa Panginoon. Kaya true. Sinasabi nila, you do your part and God will do the rest. Because hindi po yun ang pinag-usapan natin po dito. Ang pinag-usapan po natin dito, saan ka nakadepende? Pagka meron kang problema at pagsubok sa buhay. Some marvelous lessons we need to learn in times of trouble. God wants His children humble. In times of trouble, God is the only one to whom we can go in the suffering
In times of trouble, God alone will provide grace sufficient for all trial. In times of trouble, God perfects power out of that suffering. Again, mga kapatid, God's grace is sufficient for every need of every man. And more. Punong-puno. Saganang-saganang. Ephesians 2:7, that in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Mga kapatid, this is the exceeding grace, riches of God's grace. Sapat na sapat po ito. Tapos na tayo sa ating lesson for this series. Next week ay magsisimula tayo sa panibago. Napakaganda ng ating pag-aaralan pa rin. Alright, so yeah. So tayo pong lahat ay tatayo. So all stand at peace. So we bow our heads and close our eyes. So we pray. Heavenly Father, we thank you, O Lord, as we concluded our message for today. Napakaganda po Panginoon na makita po namin na kabila po ng maraming pagsubok sa buhay ay tinuturuan niyo po kami na magtiwala ng lubusan po sa inyong Panginoon. You're not going to remove the pain. You're not going to remove the difficulty. But you're going to give us more grace. More grace to endure it. Help us, O Lord. In this world full of trouble, tinuturuan niyo po kami na magtiwala ng lubusan sa inyong biyaya sa amin. Man was born to trouble the Lord. But again, may kasagutan po ang inyong salita sa amin. Ngayong umagang ito. Biyaya po naman. Sapat na biyaya ang pinagkakalap po sa amin. Ito pong mga problemang ito ay nagdudulot sa amin ng mga gulo sa aming pag-iisip. Nawawala yung kapayapaan po ng aming puso. But we thank you, O Lord, because your grace exceeds Panginoon. Ito po'y mayaman. Ito po'y abundant. And we thank you dahil hindi po ito nauubos. Kabila po ng pagmamalaki po namin sa aming buhay. Ito po'y laging sapat. Panginoon. And you promise us na hindi niyo po kami iiwan. Nobody can hurt us, O Lord. Maraming salamat po sa inyo. Kapatid, God has spoken to your heart. Why don't you come to God? Masabing mo ang Panginoon. You pour your heart to Him. Buksan mo ito. Pakita mo sa Panginoon kung anong laman ito. Marahil, maraming mga worries. Maraming nagpapagulo ng iyong puso at isipan. Why not tell God today, Lord, I drop the issue. Tapos na po ako doon, Panginoon. Lumalapit po ako sa inyo. I want to show people your power in my life. Gusto ko na makita ang iyong kapangyarihan sa buhay ko, Panginoon. It's not me, O Lord. It is you. God has spoken to your heart. You talk to God. Kausapin mo ang Panginoon, kapatid. Be true to God. God giveth grace to the humble. He resisteth the proud. Why don't you tell God, Panginoon, ako po'y nagpapakumbaba sa inyo natin. I cannot do it. Mabigat, Panginoon. Mabigat. I'm giving it to you, Lord. Your strength is my weakness. My weakness is the strength of my life. Kapatid, respect to God. Sa aming mga guests, meron pong malapit po sa inyo. Mga kapatid namin sa pananampalataya. They talk, they speak, they show you the Word of God. You pray, you open your hearts, receive Christ. Pag sabi ng Panginoon, pagka ginawa mo yun, ikaw ay magkakaroon ng kaligtas. Brethren, God's grace is sufficient.
We desperately need His grace in our lives. You come to God, kausapin mo siya. Panginoon, kailangan ko po ang iyong pagbilang. 3 times told this out the Lord. Speak to God. Kausapin mo. Shall we find a partner? Tayo po'y mananalangin sa bawat isa.